Mabini, Batangas, isinailalim na sa state of calamity matapos yanigin ng dalawang magkasunod na lindol na may lakas na magnitude 6. Sa report, pakinggan natin si Kenneth Pasyente. Isinailalim na sa state of calamity ang munisipalidad ng Mabini, Batangas matapos yanigin ng dalawang magkakasunod na lindol kahapon. Pasado alas 3:07 ng hapon kahapon nang lumindol dito na may lakas na magnitude 5.6. Pagkalipas lamang ng 2 minuto ay muling gumalaw ang lupa na may lakas naman na magnitude 6.0. Ayon kay Mabini Mayor Noel Luistro, malaking dagok ang kalamidad na ito lalo na sa usaping pang-ekonomiya at turismo. Napakalaking dagok lalo na ito sa ekonomiya ng ating bayan kasi unang-una yung mga turistang natakot at nagtakbuhang palabas going Manila. Ilang infrastruktura ang nasira dahil sa lakas ng lindol. Isa na rito ang Mabini General Hospital. Bitak ang ilang bahagi ng dingding, sira ang kisame at maging ang mga gamit ay tila di na mapapakinabangan pa. Sobrang lakas po nung dating ng lindol kahapon. So ang mga pasyente po, agad po naming pinababa at nililikas po hanggang doon sa labas. May mga bahay rin ang nasira. Si Sonia, di mapigilan ang maluha dahil sa isang iglap lang. Nasira ang ilang parte ng kanilang bahay na ilang taon nilang pinag-ipunan. Nakikituloy naman sa ngayon sa kamag-anak ang pamilya ni Rodel matapos gumuho ang kanilang tirahan. Masama pa rin ang aking kaisipan na makita ko ang aking pamamahay ganyan na nasira. Ayon kay Governor Hermelando Mandanas, sapat ang calamity fund ng probinsya para sa muling pagbangon nito matapos itong yanigin ng sunod-sunod na lindol. Noong pang-una na tayo naglindol, nag-declare na tayo dito ng state of calamity. Noon pa, hinihintay na lamang natin ang ating sangguniang panlalawigan upang magdeklara din ang magamit natin ang pondo. Nagpaabot na rin ng tulong ang Office of the President sa munisipalidad. Alamin at bigyan ng kaukulang pagkatapos gusto ng Pangulo, narito agad yung gobyerno ng Duterte administration. Alamin agad kung anong pangangailangan. Kanina dumating na rin ang mga tent, kumot at bottled water na mula naman sa DSWD at NDRRMC. Samantala, bagamat may pinsala rin ang St. Francis of Paula Parish Church, di pa rin nito napigilan ng mga Katoliko na salubungin ang linggo ng palaspas kahit patirik ang araw dahil sa labas ng naturang simbahan idinaos ang misa. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang assessment ng MDRRMC ng Mabini para matukoy ang halaga ng pinsala ng lindol. Para sa PTV News, Kenneth Pasyente.